Ayan o, ayan o. Viral ang gitgitang ito sa kalsada sa pagitan ng isang siklista at isang motorista. Ang pisikalan, humantong sa pagbubunot ng baril. Kasunod ng pagsuko ng kumasa ng baril na si Wilfredo Gonzales kahapon. Pagkatapos ng konfrontasyon na nakita nyo sa viral video, ako at ang aking siklista ay pumunta kami sa police station kung saan kami ay nagkausap, nagkapatawaran at nagkasundong kalimutan ang nangyari. Kami ay gumawa ng nakasulat na kasunduan at ang kopya ay hawak ko ngayon. Kinumpirma na rin ng PNP na dati siyang pulis na nagka-dismissal order noong 2017 kahit 2016 pa nagretiro. Bagamat siya ay nakakipag-retiro po ng 2016, yung kadang retirement benefits nga po as a result ng kanyang dismissal order ng 2017 ay naamyandahan din po at wala po siyang natanggap na anumang benepisyo po. Agad na rin kinansila ng PNP ang lisensya, firearm registration at permit to carry ni Gonzales. Ito po yung Rock Island, caliber 45. Kinumpiska na rin ngayong araw ang 3 pang baril na nakapangalan sa kanya. Ito pong firearms na ito is nakonpiska na natin. It will be deposited dito sa Firearm and Explosive Office. Paliwanag ng PNP Civil Security Group, pribilehiyo at hindi absolute right ang pagmamayari ng baril. Kaya pwede itong bawiin kahit walang due process lalo kung may basihan. Pag nirevoke natin ay total disqualification. Then this LTOP and permit to carry. Ayaw na magsalita sa media ng siklistang sangkot. Pero nakausap siya ng bike enthusiast na si Attorney Raymond Fortun, kwentro ng siklista. Pinilit siyang dalhin ni Gonzales sa malapit na istasyon ng pulis pagkatapos ng insidente. Doon po sa police station na to, puwersa po si siklista na pumirma ng isang kasunduan. Number 1, inaamin niya na siya daw yung may kasalanan. Number 2, na siya ay kailangan magbayad ng 500 pesos. Ang 500 pesos ay bayad daw para sa damage sa kotse ng dating pulis. Gusto pang kunin yung buong pera na nandoon sa wallet niya, 800 pesos. Pero nakiusap na lamang siya na nagmakaawa siya kasi nga gutom na siya, nanginginig siya sa takot, nanginginig siya sa gutom. Baka pwede naman, itira na lang yung 300 para makakain siya paglabas niya ng police station. Dala ng takot, ayaw na raw magsampa ng kasong kriminal ang siklista. In the end, inalala niya yung pamilya niya, hindi siya kumbinsido dun sa aking mga assurances na siya ay mapoprotektahan. And for that reason, he said that he's not pushing through with it. Dahil yung insidente po sir ay involved ay offense po ito, although pagka sinampa po natin ito ay magiging people of the Philippines po ito, ay po pwede naman po. Subalit tulad ng sinabi ko po sir, kailangan po na may private complainant po dahil yung kaso po na pwede natin isampa dito po. Sabi naman ng Interior Department, dapat kasuhan ang dating pulis. Pwede raw yan kahit ayaw tumistigo ng siklista. Ayon naman kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, lumalabas na hindi si Gonzales ang rehistradong may-ari ng sasakyang nakunan sa viral video. Ipatatawag daw ang driver pati ang registered owner ng sasakyan. Dalawa raw ang nakikita ng LTO na paglabag alinsunod sa Land Transportation and Traffic Code. Yan ang improper person to operate a vehicle at reckless driving. Habang hindi pa yan nare-resolba, naka-alarma ang naturang sasakyan. Para sa GMA Integrated News, ako si Jun Veneracion, ang inyong saksi. Mga kaibigan, samahan niyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.